Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hindi na ako natutuwa. Kailan pa ba tayo uuwi? Napabaling ako kay Nathan at halatang bored na ito sa kakaupo habang pinagmamasdan ang mga taong nagsisiyahan. Actually, kanina pa yan panay ang reklamo dahil gusto na daw niyang umuwi sa bahay. Paki ko naman. Ginusto niyang sumama dito kaya bahala siya. Sa susunod na pupunta kaming Manila ulit, tatawagan ko muna namin para masiguradong hindi ka busy. Hindi man ako busy pagdating sa inyo kaya pwede nyo akong puntahan o tawagan, then I'll be right there. Nakingiting sagot kay Jasmine. Sa tuwing pumupunta ka sila sa Manila, hindi nila magawang bisitahin ako dahil alam nilang abala ako sa trabaho. Pero I always make time pagdating sa mga kaibigan ko. Yun nga lang, itong mga to naman ang nahihiyang tumawag sa akin. Hoy! Kayong dalawa, hindi ba kayo sasabay sa amin? Sigaw ni Arvin sa hindi kalayuan. Kaya napatingin naman kami ni Jasmine sa kanya. Susunod kami. Medyo pasigaw din na sagot ng kasama ko. May patimpala kasi na inihandaan sityo para sa mga gustong sumali sa kantahan. Atat na atat naman sina Arvin at JC, kaya ayun. Hindi sila mapakali at kanina pa naghihintay sa harap ng stage na magsimula ang patimpalak. Mukhang inaantok na ang boyfriend mo. Biglang bulong sa akin ni Jasmine at lumapit pa sa tenga ko. Kanina pa yang uwing-uwi, dagdag niya. Napatingin man ako sa loko at nakitang hindi nga siya nasisiyahan dito. Ano nga ba ang asahan ko sa isang to? Hindi siya sanay sa mga ganito. At sigurado akong hindi niya pa nararanasan magmula nung bata pa siya ang mga ganitong okasyon. Hey! Pukaw ko sa kanya. Inaanto ka na. Sabi ko sa kanya, saka tumayo. Uwi na tayo. Yaya ko sa kanya at saka ako tumingin kay Jasmine. Kapag dumating sina Jane at Ruth, pakisabi na lang na nauna akong umuwi. Kanina pa ako naghihintay dito, pero hanggang ngayon ay hindi pa din dumadating ang dalawa. O sige, ako na ang bahala na magsabi sa kanila. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. Isinuot ko ang hoodie ko, saka nagsimulang maglakad. Ramdam ko naman na nasa likuran ko ang presensya ni Nathan at nakasunod lang siya sa akin. Bakit ka umalis ka agad? Hindi pa nagsisimula ang... Uwing-uwi ka na nga diba? Putol ko sa kanya at maya-maya tinabihan niya ako sa paglalakad. Concern ka na sa akin ngayon? Nakataas ang kaliwang kilay ko nang mapatingin ako sa kanya. Nakita ko ang ngisi niyang parang asong ulol. Ang kapal talaga. Dream on! Mataray kong sagot, sabay irap. May pa-dream on ka pa? Nagulat na lang ako nang bigla niyo akong inakbayan at sa pilitang hinilapalapit sa kanya kaya nakakulong ako ngayon sa kanyang braso. Bitaw! Chansing na to, Nathan. Suway ko sa kanya pero hindi siya nakinig sa akin kaya huminto ako sa paglalakad. Bitaw sabi Asik ko at pilit ako mawala sa kanya. Pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakaakbay sa akin. Will my dream come true if I do what you told me to do so? Tanong niya sa akin at pinagtaasan din ako ng kilay. Kailan pa to natutong magtaray? Ipapasalvage na talaga kita. Madami akong kilalang siga dito at bahagya akong napatigil nang bigla niyang inilapit ang mukha ko sa mukha niya.
Paano kung mas lalo pa siyang lumapit dahilan para mapalunok ako nang wala sa oras? Tinanggal niya ang hoodie ko at maya-may pinasadahan ang buhok kong nakalugay. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko hanggang sa hawakan niya ang baba ko. At ilang pulgada na lang kung tutuusin ang pagitan ng mga mukha namin. Pipikit ba ako? Teka, bakit naman ako pipikit? Hay nako. Bu! Pagulat niyang bigkas at kapagkuwan ay biglang tumawa ng malakas sabay bitaw sa akin. Kailangan na talagang dalhin to sa mental. Mukhang palala na ng palala ang kondisyon niya. Fuck! Ang sarap mong picturan kapag ganun ang mukha mo. Muli na namang siyang natawa ng pagkalakas-lakas. Kanina lang, may paantok-antok pa tong nalalaman. Tapos bigla na naging demonyo kung makatawa. Baka naman sira talagang utak nito. O di kaya'y maluwag na ang tornilyo. Ang lakas ng trip mo ngayon ah. Nilagpasan ko siya at iniwan na halos mamatay sa kakatawa. Mabuti sana kung mamatay na yan para hindi na ako mahirapan sa pagsalvage sa kanya. Hay nako. Wifey! Sigaw niya pero hindi ko siya nilingon. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa may naramdaman akong humawak sa balikat ko. Now what? Inis kong tanong sabay baling sa likuran. Narinig mo ba yun? Inirapan ko naman siya at bala ko sana maglakad ulit nang hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ano bang problema niya? Don't move. Parang may narinig ako sa bandang doon. Napahalokip-kip na lang ako at pilit na kinakalma ang sarili na huwag mabatukan tong taong nakahawak sa balikat ko. Parang kaluskos ng biglang tahol ng malaking aso na nasa unahan namin. Bakit may asong gala dito? Dame! Binitawan ako ni Nathan at nagulat na lang ako nang bigla siyang umupo ng patalikod sa harapan ko. Ako ang bahala sa'yo, sabi pa niya. Anong gagawin niya? Lilipad papunta sa aso at kasalukuyan siyang bumelo ngayon na parang isang superhero. Kalokohan. Sakay na wifey. Utos naman niya at kunot na akong pumunta sa harapan niya. Umamin ka nga sa akin. Umupo na din ako para pantayan tong lalaking to. Nakadrugs ka ba? O sadyang siraulo ka lang talaga para idamay mo ako sa kalokohan mo? Tanong ko sa kanya. Kailangan ko nang maghanap ng magaling na psychiatrist para sa lalaking to. Baka sakaling may lahi silang baliw at kung mamalasin ay baka mamana pa ng anak ko ang lahi nila. Wag naman sana. Ano ba? Bilisan mo naman. Sigaw ko kay Nathan dahil ang kupad-kupad niyang tumakbo. Natakasan namin ang aso kanina nang hindi man lang ginagamitan ng kung anong kabaliwan meron ang lalaking to. Kasalukuyan naman kaming naabutan ng ulan. Kaya nilakatakbo na ang ginawa namin para makarating kaagad sa bahay. Lola! Pasigaw kong sambit sabay katok sa pinto dahil nakalak ito. Kainis naman. Baka nakalimutan naman niya na nandito pa tayo sa labas. Sabi ko pa at nilisan ang pinto ng bahay. Medyo makakalimutan na kasi si Lola. So saan na tayo matutulog? Alam ko may kamalig dito sina Lola. Muli na naman ako naglakad at tinungo ang likuran ng bahay kung saan nakatayo ang hindi kalakihang kamalig ng mais nila Lola. Pasok na, sabi ko sa kanya pagkarating namin sa kamalig at binuksan ko ito. Ha? Dito tayo matutulog? Pag-alinlangan pa niya kaya hinila ko na lang siya papasok dito. May gana pa talaga siyang mag-inarte sa sitwasyon namin ngayon? I can't afford to. Excuse me? Masyado akong maganda para artehan mo. Kaya ang mabuti pa, itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong palabisin kita dito at paulanan sa labas.
Pagtatry ko, saka hinanap ang sakit ng ilaw. Masyado na kasing madilim at talagang mangangapa ako nito para lang makita kung saan banda iyon. Anong klaseng bahay to? Hindi talaga titigil sa kakaputak tong loko. Sa susunod, magdadala na talaga ako ng sinulid para tahiin ang bibig niya. Ilang oras ang biyahe ko kanina, tapos dito na ako magpapahinga. Nakakadalwa na siya. Is this a joke? Mabuti na lang at nahanap ko ang sakit ng ilaw, kaya kahit papaano, nagkaroon ng liwanag dito sa amin. Lalabas na lang ako. Doon na lang ako maghihintay sa labas ng bahay ng lola mo. Baka sakaling magising siya at pagbuksan ako ng pinto. Aakmang bubuksan na sana niya ang pinto ng kamalig nang hinarang ko ang kamay ko dito. Bakit napakarte mong bakla ka? Inis kong tanong at tinulak siya. Bigla naman siyang natumba sa sahig na para bang sobrang lakas ng pagkakatulak ko sa kanya. Kinuha ko ang isang mais na nakaimbak dito at lumapit sa kanya. Bakla ka ba? Nanlaki ang mga matang tanong ko sa kanya. Habang itinututok sa mukha niya ang hawak kong mais. Sinusubukan mo ba ako? Hamon niya at bigla na lang hinawakan ako sa magkabilang balikat. At namalayan ko na lang na nagkapalit kami ng pwesto. Ako ang nasa sahig at siya naman ngayon ang nasa ibabaw ko. Bakla ka, utal ko at napalunok ng ilang beses. Ang pangit ng posisyon namin ngayon. Swear. Lumapit siya sa akin at biglang inamoy ang leeg ko. Halos magkandauga ang mga kalamnan ko sa loob, lalo na nang isiksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Tatawagin mo pa din ba akong bakla kung gagawin ko to? Naramdaman ko na lang ang labi niya sa leeg ko at sinimulang sipsipin ito na para bang may permiso galing sa akin. This is not good. I need to stop him right now. Let go. Sinubukan kong itulak siya pero kaagad naman niyang ikinulong ang mga kamay ko at pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa sa akin. He's insane. Really insane. Dan. Humarap siya sa akin at nakangising tinitigan ako. Sa susunod, transgender naman ang itawag mo sa akin para hindi lang ganito ang aabutin mo. Umalis siya sa harapan ko saka tumayo. Naiwan naman akong tulala at hindi pa makaget over sa kanyang ginawa. Did he just put some hickey in my neck? The fuck? Hindi pwede to. Hinubad niya ang suot niyang shirt dahil nabasa ito ng ulan, kaya tumayo kaagad ako. Bala ko na sanang itapon sa kanya ang hawak kong mais. Bigla itong humarap sa akin, kaya aksidente akong nawalan ng balanse. Hindi ko na malayang napahawak ako sa kamay niya, kaya nawalan din siya ng balanse. At natumba kami pareho sa sahig. Kya! Biglang tinakpan ni Nathan ang bibig ko, dahilan para mapahinto ako sa pagtili. Matalim siyang tumitig sa akin at magkasulubong pa ang aming dalawang kilay. Lower down your voice. Will you? Ewan ko, pero I felt uneasy. Lalo pat, ramdam ko ang katawan niyang hubad na nakadikit sa akin. Fuck him. I'm going to sue him for making me feel this way. This is a brutal assault and you're going to pay for this. Utal kong sabi pagkatapos niyang tanggalin ang pagkakatakip sa bibig ko. Wala na talaga akong masabi, kaya notice na ako sa katagang brutal assault. I wasn't even touching you, kaya papaano naging brutal assault to? Hindi ako nakasagot sa sinabi niya, kaya nangaasar na tinitigan niya ako. Pwera na lang kung gusto mo talagang shut up. Sigaw ko sa kanya at tumawa naman siya. Kainis tong baliw na to. Makakaganti din ako sa kanya. Hindi nga lang sa ngayon. Hay nako. Gusto mo lang talaga. Pangaasar niya bago ito tumayo.
Nilahad niya ang kamay niya sa akin na parang gusto kong tulungan makatayo, pero inarapan ko lang siya saka ako umupo. Pwede naman natin gawin dito kung gusto mo. Yak! Sabi ko sa kanya at muli naman siyang tumawa ng malakas. Sige lang, may araw ka din sa akin at sisiguraduhin ko na ako naman ang tatawa kapag dumating ang araw na iyon. Huwag mo akong sanayin na ikaw palagi ang happy pill ko. Natatawa niyang turan, kaya inis naman ako napatayo para harapin siya. Alam mo, nainis na ako sa "Aw!" sigaw ko. Namadagan na naman niya ako dahil biglang bumukas ang pinto ng kamalig. Kaya natamaan siya at pati ako ay napahiga ulit sa sahig. Danica, apo? Dinig kong tawag ni Lola, dahilan para manlaki ang mga mata ko. Alis dyan! Pasigaw ko kay Nissan at nakahawak lang siya sa kanyang likuran na natamaan. Tatamaan talaga to sa akin kapag nakita kami ni Lola. Ang sakit-sakit ng likod ko. Hara Diyos ko po! Patawarin nawa kayo ng buong may kapal sa ginagawa nyo. Napapikit na lang ako ng mariin nang pumasok si Lola. At ganito ang posisyon namin. Si Nita naman ay hindi pa din mapakali sa kakahawak sa likod niyang tinamaan. Mampapatay na talaga ako ni Lola ngayon. Lola, mali po ang iniisip ninyo. Pagpupumilit ko kay Lola habang nakasunod sa likuran niya. Wala po talaga may nangyari sa amin sa kamalig. Kanina ko pang pinapaliwanag sa kanya na wala talaga may nangyari sa aming dalawa ni Nathan. Pero ayaw pa din niyang maniwala. Sa kwarto namin natulog si Rachel. Kaya dito ka muna matutulog sa dati mong kwarto. Nilinis ko na yan kanina. Sabi ni Lola sa akin pagbukas niya sa kwarto. Bakit ayaw niyang maniwala? Bakit? At ikaw naman? Bumaling siya kay Nathan at naglakad sa pinto na katabi ng kwarto ko. Dito ka matutulog. Dagdag ni Lola at binuksan din ang kwarto. Lola, wag na wag niyong uulitin ang ginawa niyo sa kamalig. Nagkakalinawan ba tayo? Seryoso si Lola, kaya napayuko na lang ako. Danica, tawag niya at napatingin naman ako sa kanya. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Opo, Lola. Nakatungo kong sagot at maya-maya iniwan na kami ni Lola. Pagkabaling ko kay Nathan, naglalakad na ito papasok sa kwarto niya. Kaya minabuti ko na ding pumasok sa kwarto ko. Hindi man lang niya ako tinulungan kanina na magpaliwanag kay Lola. Mas gusto niya pa yatang isipin lang ni Lola na talagang may nangyari sa aming dalawa. Hay nako! Inis kong isinara ang pinto, sabay sa bunot sa sarili kong buhok. Pumasok ako sa banyo at sinimulang linisin ang sarili ko. Naligo na din ako dahil nabasa ako ng ulan kanina. Minadili ko na lang ang ginagawa ko para makapagpahinga kaagad. Uuwi na kami bukas at kailangan kong makapagpahinga ng mabuti. Pagkatapos kong maligo, ay sinuot ko ang bathrobe na nandito sa banyo saka lumabas. Nakita kong nandito na din ang mga gamit ko. Kaya kumalkal na lang ako ng mga damit na may isusuot. Ba't wala akong sleeping wear? Nandito lang yun eh. Bulong ko habang hinahalungkat pa din ang laman ng bag ko. Nang mapagod ako sa kakahanap, pabagsak ako napahiga sa kama at napatitig sa kisame. Hay nako, ang kapal talaga. Sambit ko nang maalala ang nangyari sa amin kanina. Napahawak ko sa parte ng leg ko kung saan nag-iwan siya ng marka. Nang hindi pa ako makontento, ay tumayo ako at tinungo ang malaking salamin katabi ng closet. Pinakatitigang mabuti ang ginawa niya sa leg ko. Sira ulo talaga. Mabuti sana kung pwede lang maitago to. Kaso hindi eh. Naglakad na lang ako papuntang sliding window na gawa sa kahoy. Pasado 9:00 na ng gabi at kung tutuusin ay madilim na sa labas. May maliit na terrace dito
kaya humakbang ako palabas para mas damhin ang haplos ng hangin. Hindi ko maiwasan na mapatingin sa katabing kwarto ko at nakitang bukas pa ang ilaw na nasa kwarto ni Nathan. Walang duda, gising pa to sigurado. Parang may kung anong kalokohan ang pumasok sa isip ko. Kaya dali-dali akong lumabas at tinungo ang dirty kitchen lola. Lagot ka sa akin ngayon. Napangisi na lang ako habang hinahalungkat sa kusina ang kailangan ko. Pagkabukas ko sa cabinet, nakita ko ang ilang sili na mahinog-hinog pa. Hinugasan ko muna ito at inilagay sa maliit na plastic. Naghanap ako ng pwedeng ipanduktok at saktong may nakita ko isang bote sa mesa. Nagtimpla na din ako ng kape sa 2 tasa. Saka inilagay sa isang tasa ang dinukdok kong sili. Ngayon tayo magkakaalaman, Nathan. Pagkatapos ko magtimpla ng kape, ay lumabas kaagad ako ng kusina at tinungo ko ang ikalawang palapag ng bahay kung saan kwarto namin ni Nathan. Nathan, tawag ko dahil hindi ko magawang katukin ang pinto niya dahil hawak ng 2 kamay ko ang tasa na may lamang kape. Naghintay muna ako ng ilang saglit at maya-maya pa'y bumukas ang pinto. What do you want? Bungad niya sa akin at halatang seryoso ang aura niya ngayon, kaya itinaas ko na lang ang hawak kong tasa at ipinakita sa kanya. Coffee? Tanong ko sa kanya. Iniwan niya nakabukas ang pinto kaya pumasok ako sa loob. Nakita kong dumiretso sa kama at may kung anong ginagawa sa laptop niya. Akala ko ba nag-day off to? Lumapit ako sa kanyang gawi at ipinatong sa bedside table ang kape niya. Ano yan? Tanong ko kahit na alam ko naman nagtatrabaho siya. Business proposal. Maikli niyang tugon habang nagtatay pa din sa kanyang laptop. Napaupo ako sa kama at tiningnan ang ginagawa niya. Pwede mo namang gawin yan bukas pagkabalik natin sa Manila. Sabi ko pa at hindi na malayong lumalapit na pala ako sa kanya. Gulat naman akong napaatras nang bigla siyang tumingin sa akin. Pupunta akong Spain the day after tomorrow, kaya kailangan kong tapusin to ngayon. Sagot niya at saka bumalik ulit sa kanyang ginagawa. Pupunta siyang Spain? For what? Kahit na-curious ako kung bakit siya pupunta ng Spain. Pinilit ko na lang wag magsalita para hindi ko na siya magulo sa kanyang ginagawa. Pero kailangan niyo munang inumin ang kapeng tinimpla ko bago ako lumabas dito. Inumin mo muna tong ayoko. Putol niya at hindi man lang ako binabalingan. Teka, ako ang nagtimpla nito. Nguso ko pa, sabay kuha sa tasa na nasa bedside table. Kaya nga hindi ko iinumin. Nangaasar ka ba? Asi ko sa kanya dahilan para mapatingin ito sa akin. Isinara niya ang kanyang laptop at idinabi ito bago muling tumingin sa akin. Alam ko na ang plano mo, sabi niya at biglang napangisi. Ang advance naman yata niya mag-isip para malaman kaagad ang gagawin ko. Hay nako, edi wag. Inis kunturan, saka tumayo. Muntikan akong matumba at tumilapon ang kape na nasa tasa. Nang bigla niya akong hilahin pa upo at ikulong sa braso niya. Yak! Bitawan mo nga ako. Pasigaw ko sambit at siniguradong hindi matitilapon ang kanyang kape. Sayang ang sili pag nagkataon. Why would I? Aakmang tatayo na sana ako nang pigilan niya ako ulit. Dahilan para mabitawan ko ang tasa ng kape niya sa sahig. At medyo nadaplisan pa nito ng konti ang bedsheet ng kama. Sabi ng bitawan mo ko eh. Naiinis na ako dahil nawala ng saysay ang pinaghirapan ko sa kusina kanina. Ayaw niya din akong bitawan na para bantanga kung makayakap sa akin. Akin na lang to. Bigla niyang kinuha sa akin ang tasa na para sana sa akin at ininom hanggang maubos ang kape.
You! Napatayo ako at dinuro siya. Akin yun. Ako ang nagtimpla nun. Sabi ko pa, pero hindi siya sumagot. Dinilaan lang niya ang kape na nasa labi niya. Fuck! Nakakainis ka na. Napasubunot ako sa sarili kong buhok at padabog na naglakad palabas ng pinto. Sandali lang. Hindi ko na siya pinansin at mas binilisan pa ang paglalakad ko. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla siyang humarang dito. Umalis ka dyan. Utos ko at umiling lang siya. I'm sorry for drinking your coffee without proper consent coming from you. Sabi niya, kaya napairap ako nang wala sa oras. Ininom mo na. Ano ba ba magagawa ko? Pagmamataray ko. Lumapit siya sa bandang tenga ko at hinawakan ako sa batok. Pero kung gusto mo talaga matikman ang kapeng tinimpla mo, bulong niya sa akin. Feel free to taste my mouth for you to taste what I had tasted. Tila nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Lalo pat, biglang naging husky ang boses niya. Habang patagal ng patagal, mas lalo na akong kinakabahan sa takbo ng utak niya. Hindi na maganda to. Tuluyan na kayang ligawan ni Nathan si Danica sa mga pinakikitang kilos niya? Bumigay kaya ang dalaga sa mga pahagi ng binata sa kanya? Ano ang mga nakakilig na tagpo ang mangyayari sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!